Mag-iisang linggo na mula nang maglunsad ang Estados Unidos at Israel ng pag-atake sa Iran. Bagamat naging sunod-sunod ang pagiganting pag-atake ng Iran sa mga unang araw ng sigalot, lalo pa raw bumababa ang bilang ng mga pag-ataking ginagawa ng Iran ayon sa Estados Unidos at Israel. Ito ay sa nagpapatuloy na Operation Epic Fury ng Estados Unidos at Operation Roaring Lion ng Israel. And in just the last hour, US B-2 bombers dropped dozens of 2,000-pound penetrator bombs targeting deeply buried ballistic missile launchers. Ballistic missile attacks have decreased by 90% since day one. Drone attacks have decreased by 83% since day one. Having said this, we remain vigilant. We eliminated 40 senior Iranian officials, creating a breakdown in their systems and cracks in the chain of command. Our forces took hundreds of installations, such as their air defense systems, radars, and missile launchers. In our joint campaign with the United States, we successfully took out 4 of the main command centers in Tehran. Kamakailan lang pinalubog ng US submarine ang Iranian frigate na Iris Dena sa baybayin ng Sri Lanka. 32 tripulante ang nailigtas habang 80 naman ang nasawi. Nasa higit 100 naman ang nawawala. Patuloy ding binobomba ang ilang eroplano at missile ng Iran. Nauna nang sinabi ng Estados Unidos na puntiryan nilang bigyan ng pag-asa at pagkakataon ang mga Iranian para palitan ang liderato ng bansa. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pambobomba ng Iran sa ilang Gulf states. Gamit na nila rito ang Khorramshahr 4 heavy missile. Sunod-sunod din ang pagpapalipad ng mga drones ng Iran. Sa Bahrain, tinamaan ng missile ang isang refinery sa Sitra at nagdulot ito ng malaking sunog. Sa bansang Kuwait, nagdulot ng malaking sunog ang pagtama ng missile ng Iran sa Ali Al Salem Air Base. Sa Lebanon naman, tuloy-tuloy pa rin ang pambobomba ng Israel sa Beirut. Puntirya pa rin ng Israel na mapuksa ang militanteng grupong Hezbollah na kaalyado ng Iran. Nag-deploy na rin ng mga sundalo ang Israel sa Southern Lebanon bilang dagdag seguridad laban sa mga miyembro ng Hezbollah. Sa kabila niyan, binabantayan pa rin ng United Nations ang mga aksyon ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Isa sa mga iimbestigahan ng United Nations ang pambobomba ng Estados Unidos sa isang paaralan sa lungsod ng Minab, Iran. Nasawi rito ang 100 estudyante at mga sibilyan. Viral din ang pagkaladkad ng US Marine veteran na yan sa Senado ng Estados Unidos. Ito'y matapos siyang magprotesta laban sa pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa kasagsagan ng pagtalakay ng Senado sa kahandaan ng bansa kung sakaling magtagal pa ang gera sa Middle East. No one wants to fight for Israel! His hand! Sa ngayon, sumampa na sa higit 1,300 ang nasawi sa Middle East. Nanindigan naman ang Estados Unidos at Iran na handa sila kung magtatagal pa ang gera. Charles Nicolimon, RNG News.